Ito ang mainit na balita at muling pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dating Senador Ping Lacson tila may patama sa pinaggagawa ng mga kongresista at senador patungkol sa pamimigay ng ayuda. Pero bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ang tama ipaglaban, ang mali labanan. Ito ang mga salitang nagsilbing patuloy na gabay ni dating Senator Pamphilo Lacson na naging maingat noon sa mga usapin ng pampublikong interes at nakatuon laban sa iba't ibang uri ng katiwalian sa taon ng kanyang pagserbisyo sa publiko sa larangan ng pagpapatupad ng batas, paggawa ng batas at makataong gawain. Si dating Senator Ping Lacson ay kilala noon na matyagang tagapagbantay ng pangbansang budget na tinitiyak ang mga kahinahinalang pagsingit ng Kongreso sa tinatawag nila noong pork barrel at mga walang kwentang paglalaan ay susurin at tatanggalin niya sa mga debate sa plenaryo noong nanunungkulan pa ito bilang senador. At ngayon, hindi na nga napigilan ng dating senador kahit wala na ito sa panunungkulan na tila pumuna sa pinaggagawa ngayon ng kongresista at mga senador patungkol sa mga pamimigay ng mga ayuda na hindi naman talaga ito ang trabaho ng mga senador at mga kongresista. Yun pa sa dating senador, hindi lang sa di-obligasyon ng congressman at senador mag-distribute ng tupad, AICS at kung ano-ano pa. Illegal yan, bawal yan kasi ang papel ng Kongreso sa budget process, ang budget authorization at pag-legislate, hindi pwedeng mag-implement. Dagpa nito, mga ahensya lang tulad ng DSWD ang may mandato para magbigay ng ayuda, hindi mga senador at kongresista. Nagbigay pa ng mensahe ang dating senador sa ating mga kababayan. Ayon sa kanya, ang papel ng Kongreso ay mag-legislate, hindi magmudmud ng ayuda. Kaya nagkaloko-loko at dumarami ang nakakaltas sa budget. Nakaka-encourage kasi ng korupsyon. Pera kasi iyan. Iwan na natin sa DSWD ang implementation ng ayuda para sa mga kababayan nating kapos. Ibinahagi rin ni dating Senator Ping Lacson ang isang larawan na nagpapahayag, ang ayudang natatanggap mo galing sa pera ng tao, hindi sa politiko. Unquote. Hindi man pinangalanan ngunit tila sa pool sa katotohanan si Speaker Martin Romualdez. Ito'y ayon sa ating mga kababayan dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na isa si Speaker Martin Romualdez di umano'y namimigay lagi ng ayuda sa ating mga kababayan. At ang pamimigay di umano ng mga ayuda ay tila nagagamit na ng mga politiko sa kanilang pamumulitika. Hindi na di umano ito saklaw ng kanilang trabaho bilang senador at kongresista. Samantala, nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, huwag niyo po silang tantanan, attorney. Ipagpatuloy niyo po ang pagpapakulong sa mga gahaman sa pera ng bayan para umangat na po ang pamumuhay ng karaniwang Pilipino. Hindi lang sila ang mga nakapwesto sa gobyerno. Ang buwis na pinaghirapan ng mga manggagawa, nilulustay na nila. Karapat-dapat lang talaga silang makulong. Mabuhay po kayong lahat na matitino sa gobyerno. Tunay na gabayan kayo ng poong may kapal. Sana malagay sa loob ng rehas ang mga politikong mapatunayan na naglustay sa pera ng bayan para sa sariling kapakanan. Dapat people power. Sobra na itong ginawang kabalastugan ni Lisa Marcos Romualdez at BBM. Hoy Lisa, huwag kang makialam sa government affairs. Mag-isip ka ng project para sa ikabubuti ng mamamayan. Isa lang ang dahilan kaya namigay ng ayuda ang administrasyon kasi alam nila di kaya pa ibigay yung mga pangako na 20 pesos na kilo na bigas. Dinaan na lang sa ayuda. Ayudang panandalian lang yan. Lalo lang nilang ginagawang tamad ang mga tao. Hindi namin kailangan ng ayuda. Gusto namin mga tanim namin na farmers. Itaas man lang ang pagbenta namin sa aning palay. Kawawa kaming farmers. Totoo, Sir Ping Lacson, sa panahon ni PRRD, lahat sa barangay mahirap o may kaya nakatanggap ng ayuda. Ngayon, kung sino at pili ang nabibigyan sa barangay, karamihan wala na sa listahan. Hindi ayuda ang kailangan ng tao. Ang tagal nyo na dyan sa Senado at Congress.
wala pa rin kayong isip. Simple lang ang kailangan ng taong bayan. Ang pababain ng presyo ng mga bilihin. Yan yung kailangan ng taong bayan. Buti na mawala ang mga kurap sa gobyerno. Kawawa kaming mga mahihirap. Ang mga mamayan na kurap, dagdag ang yaman. Ang mga may hirap, dagdag ang kahirapan. May araw rin kayo makarma sa ginagawa niyong kalukuhan. Kaya dapat ibalik death penalty sa Pinas. If not, walang katapusang magnakaw sa government. Kung binibitay, di naubos ang mga walang hiya at walang drug lords at lahat matino sa bayan. End quote. So ibig sabihin nito palangga ay gusto na nilang isarado. Okay? Ang PIDEA leaks na kinasasangkutan ni Marcos Jr. na sa pagiging bangag niya. At dito mo makikita na maaaring hawak nga ikaw, Senator Bato, sa leeg na kayong tatlo. Kasi ito naman talaga ang gusto nyo eh. Di ba, Senator Bato, nananawagan kami na ipatawag mo si Lisa at si Marcos Jr. Ang sabi mo, titignan muna natin yan, wala muna tayo dyan sa usapin na yan. Pagagawin mo si Kumar ng affidavit na hindi narinig ng taong bayan kung ano ang involvement niya at ni Liza sa pagpapategi kay Agent Morales o pag-offer ng kabayaran para hindi siya magsalita. Yan ay unfair, Senator Bato. Unfair yan, hindi lang sa kung kani-kanino, kundi sa buong mamamayang Pilipino. Bakit ba, Senator Bato? Bakit ba? Ayan si Kumar. Asama niya si Kuting. Ayan si Jinggoy. Ayan si Tata daw yan, okay? Yan mo na siya, okay? Hindi ko naman siya kilala. Ito, ayan si Bong Revilla, si Lani Mercado, ayan si Chis Escudero, na halos magkapalitan sila ng mukha, nakaakbay pa si Kumar. Bakit affidavit lang, Senator Bato, ang iyong iniintay kay Kumar? Hindi naman bobo ang taong bayan. Magpaliwanag itong hinayupak na ito. Sige, wag ko na muna kayo murahin. Ito na lang si Kumar. Magpaliwanag yung hinayupak na yan, okay, na anong kinasasangkutan niya sa mga taong ito. Bakit ayaw niyong ipatawag? Nagpanggap na kunyari nasa ospital, pero naka-robe. Paano namin malalaman kung totoo nasa ospital siya during that time na nagkaroon ng Senate hearing sa PIDEA leaks? Paano malalaman ng taong bayan kung ano ang illegal transaction niya sa Senate President na hawak din ang liig mo? Ayan, yan ang kinatatakot mo. Sasalansanin ko ang interview mo kay Ted Filon, Senator Bato. Ang sabi mo dito, na kung wala nang nalabas na ibang developments, mag-iintay na lang ikaw. Kung wala, di sarado na. Hanggang ngayon, sabi ko ayoko magmura, jutang ginemes ang mga kapalpakan ninyong lahat. Nasa peligro pa rin ang buhay ni Morales. Ni Isa, ikaw, si Escudero, lahat kayong mga walang balls o yung mga itlog nyo kasing laki ng butiki. Walang gustong magbigay ng proteksyon sa isang dating pulis na nanganganib ang buhay na ngayon ay limited ang kanyang mga galaw. Wala. Ayaw niyong ipatawag si Kumar kasi bakit? Bakit affidavit lang, Senator Bato? Ano ka ba? Hawak ka sa lieg ni Lisa at hawak din ikaw sa lieg ni Escudero at ni Jinggoy o kayong lahat, tayong tatlo, pagbuhulin ko kayo eh. Kung kayo ay nasa tama, kung na kayo ay fair na gusto nyong malaman ng taong bayan, bakit ayaw mong ipatawag yang si Kumar na binanggit ni Picoy, okay? Ng alias Picoy doon, na siya ay magkausap si Kumar at si Lisa na gugurgur ng tao. At sinong gugurgurin? Si Morales. And now, isasara nyo na lang? Inaantay mo na itong committee report Eklabush na hindi natin babalatan itong si Kumar kung ano ang koneksyon niya kay Liza sa pagpapagurgor at pagbabribe. Jutang ginina. Sabi ko ayokong magmura. Ano mo na lang, ititigil mo na lang. Ngayon, anong sinasabi mo doon? Na about sa yung DDS at saka BBM supporter ay nagagalit sa'yo, di ba? Ang magkabilang panig na not only magkabilang panig, buong Pilipino na nag-iintay kami ng patas na investigasyon. Alright? Ano ang sinasabi mo?
na gusto mong ang intention mo para ang pag-hearing na yon para hindi na mapunta sa kamay ng mga kalaban yung mga papeles ang kalaban kayo, ang kalaban PIDEA. Yan ang totoo. Anong sinasabi mo? Ayaw mo ipatawag, bakit? Hinahawakan ba ni Lisa ang leeg mo? Kaduwagan yan. Ikaw, Escudero. Sa bagay, nakita niyo naman si Escudero kung paano babuyin ni Lisa. Mga walang bayad o binabae ka, si Escudero. Kilay nga eh. O ikaw, Senator Bato, hawak ka rin sa leeg. Stop that crap. DDS, BBM. It's about Filipino people. Patunayan mo sa mga taong hindi naman DDS o hindi naman BBM or apolitical sila pero umaasa sila sa tamang proseso at tamang pagpapakita at pagtatrabaho ninyo na itong si Kumar na mayroong report na nasangkot sa extortion, pagbubugaw ng mga kababaihan in the past, nandyan sa internet, ang kanyang mga report about it. May nag-mail nga sa atin, kasabwat, kaututang dila niya itong kayo. Ano ang meron? Bakit ayaw mong ipatawag, Senator Bato? Bakit? Yun yung question ng taong bayan at question ko. Tapos anong masasabi mo? Ang sabi mo, sa makabigbilang panig, dapat maghintay at umasa sa tamang proseso ng investigasyon. Asan yung investigasyon? Mahirap magtiwala sa impormasyon na hindi validated at galing sa hindi kilalang sources. Hindi mo ba ako kilala? Pinangalanan mo na nga ako doon, hindi mo pa rin ako kilala. Anyway, tapos sabi mo, kailangan natin tanggapin na hanggang ang impormasyon, ito lang meron tayo. Kung sasabihin ko sa iyo kung sino ang isang informante, di umano. Ready ba kayo? Okay, Senator Bato. Baka alam mo na rin to. Ang informante, sasabihin ko na lang yung apelyido. Bahala na kayo manghula sa dami ng apelyido sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Ang umurong ang jetlog, di ba to, sabi ni may bukas pa. Ang informante, ayon din sa aking informante, na sumumpa, baka hindi pa to alam ni Agent Morales. Baka pero if you know it, di ba, sabi mo naman, ibabaon mo na sa hukay din, ako na lang ang magsasabi sa inyo. Ang isa sa informer, mga kababayan, na pumunta sa PIDEA na sumumpa nung gabing yun. Okay? Ayon sa aking source, di umano, ang apelyido ay Daza. Manghula na lang kayo kung babae, bakla, tomboy, basta Daza. Nakaklase ni Marcos Jr. sa pagdudurog ng pulburon. Yan. Daza, certain Daza. Kaibigan ni Marcos Jr. ang nag-chuchu sa kanya na siya ay nagpupulburon. Now, ayoko sabang sabihin yan eh. Pero ngayon sinabi ko na. Allegedly. Huwag natin bigyan ng pangalan. Daming daas sa Pilipinas. You name it. Tanong natin yung mga pangalan dyan. Basta ang clue, ayon sa ating source, nung gabing yon ay kasama din ni Marcos Jr. na nagbabangag, nagdudurog. Alam mo na yan, Senator Bato, huwag na kayo magmaang-maangan. Ikaw, Jinggoy, alam mo yan, huwag kayo magmaang-maangan. Ikaw, Escudero, dahil ikaw, Escudero, ito, bigla ko naalala. Ikaw ang pinakauna, ayon sa aking source, galit na galit sa'yo si Lisa noon, ikaw ang unang nagpakalat ng totoong kwento na si Marcos Jr. ay durog. Singhot, bangag. Ngayon, dahil sila ang namumuno, nagkikis-as kayong mga lintik kayo. Alam nyo na. Ngayon, ano sinasabi mo doon, Senator Bato? Alam mo, may mga nagsasabi sa akin, huwag na nang si Senator Bato kasi Duterte. No, it's not about Duterte ka o ano mo. It's about kung may balls ka. Kasi dito, Senator Bato, kahit anong pigil ko hindi magalit, hindi ako pwede magpaka-plastic. Believe me, hindi ako pwede magpaka-plastic kasi Duterte supporter yan, spare na lang natin siya. No! I don't care if you are Duterte supporter. I am for the truth. Bakit mo si Kumar ay hindi papatayuin dyan sa Senate hearing katulad ng pambubuli nyo kay Morales? Bakit itong Indian national, I don't know kung Filipino national siya, bakit itong ibang lahi na dayo sa ating bayan na kasama ng mga politiko at tulad ni Lisa, ni Senate President Escudero at ni Bangag, bakit hindi siya pwedeng paupuin? Bakit natatakot kasi kayo dahil malaman kung ano yung anong illegal business nila? Yun ba yun? Kinatatakot ninyo? O wala kayong bayag, hawak kayo lahat sa liig? Buisit kayo. Ano pa?
Tinanong ka doon. Ito sabi mo pa pala. Sabi mo to, Senator Bato, kailangan daw tanggapin na hanggang doon na lang yung impormasyon. Alright? Doon daw sa grupo ng mga loyalist at na nagagalit daw sa kanya, na iniimbestigahan yung PIDEA leaks at nadadamay ang pangalan ng Pangulo at First Lady, gusto daw niya ipaliwanag na kailangan daw niyang gawin ang kanyang trabaho. Hindi nadadamay. Hindi nadadamay ang pangalan ni Lisa Tanas at ni Bangag dahil sila ang subject. Subject meaning si Kuting ay sumisinghot. At si Lisa ay kasabwat. Hindi siya nadadamay. Takot ka. For your political, kaya ba nilaglag mo si Zubiri? I'll talk about sa paglaglag mo kay Zubiri based on your answer kay Ted Filon. Imayin natin. Kayo nila Escudero, mga dila kipay kayo eh. Sakit, di ba? Pero totoo. At umarap kayo sa salamin ngayon. Pag narinig yung bunganga ko, dila kipay kayo sa masangsang na Lisa Tanas. Yan ang totoo. Dahil gusto nyong mailigtas ang inyong political career. You are not for the people. You are for the dila kipay. Bullshit. Ngayon, mga palangga, nanggigil ako talaga dito. Tapos kailangan daw tanggapin kasi nadadamay ang pangalan ni Lisa? Really? Really? Senator Bato, talk to yourself kung dadadamay. Alam between you and me, alam mo na ang informante ay si Dasa. Siyempre, hindi nyo sasabihin niya sa publiko, alam mo na si Marcos Jr. ay sumisingot. Ngayon, mamaya, sinabi ko sa inyo, ipapasok kayo sa gyera. Kaya ako galit. At meron tayong impormasyon, pero mamaya na yon. Ito separate vlog na ito. Na kailangan ninyong malaman kung ano ang magaganap o pwedeng maganap. Kaya gusto ko maglumaban kayo sa katotohanan, kayong mga senador. Kasi hindi kayo, hindi pipili itong usok na sisingutin nyo para magurgur kayong lahat. Well, you have money, nasa inyo niya ang pera ng bayan, mga hudas kayo. Kaya pwede kayong mag-fly anytime. Lumayas na nga yung ibang mga pamilya ng mga politiko. Ba't ganun pa man? Wala na kasi tayong aasahan sa mga senador eh. Wala na tayong aasahan dahil isasalang na nga kayo sa bang. Kaya sabi ko, kailangan yung mag-speak up. Ano ang sinasabi mo dito? Sabi mo pa dito, Senator Bato, na nakakabahala, di ba? Na yung mga classified documents ay madaling nakakarating kahit kani-kanino at maaaring mapasa kamay ng kalaban ng bansa, kaya kailangan natin aksyonan. Ang tunay na kalaban ng bansa ay ang mga senador na katulad ninyong hindi kumikilos. Kayo ang suwail at taksil sa bayan. Ako ba kalaban ng bansa? Kakampi ako ng bansa. Kayo nakaupo. Kayo ang mga traidor, mga taksil. Takot kayo sa isang Lisa Tanas. Takot kayo sa isang bansot. Sa isang adictus. Sa isang pulboronic. Bartek. Dahil lang sa inyong vested interest. Why? Okay? Kasi, Senator Bato, ito tinanong ka ni Ted na kung nakapag-usap na ba kayo ni Mig Zubiri tungkol doon sa voting kung si Zubiri ba ay mag-stay as Senate President at between Cheese and Zubiri. Ano ang sabi mo doon? Gusto ko lang buksan ang isipan ng ating mga mamamayang Pilipino. Ang sinabi ko kasi ni Senator Bato doon, ang sabi mo, kinausap ka ni Tolentino at ni Senator Bongo, okay? Sa kampo ni Quezon. Nasabi, majority wins, 14 votes na hindi na kailangan yung boto mo. Okay? Kaya ang sabi mo na meron kayong gentleman's agreement ni Bato, ni Robin Padilla, Robin ba? Basta tatlo sila. Bato, Robin at saka si Bongo. Okay. So meron kayo na kapag ang dalawa ay bumoto kay Zubiri at ang dalawa ay bumoto kay Quezon, dapat yung isa sa inyo pumunta doon, whichever. Okay. Here's the thing. Ina-analyze ko yung sinabi mo eh. Ang sabi mo, hindi na kailangan ng boto mo ni Cheese Escudero kasi 40 na sila, majority na sila. Wala na, hindi na kailangan. Pero hanggang sa huli, sabi mo, inilalaban mo si Mig Zubiri. Okay? Dahil nga majority na kay Quezon, kay Escudero, kaya iniwan mo si Mig Zubiri. At sinasabi mo na hindi pa kayo nag-uusap at kinukonsider mo siyang kaibigan. Dito mo matitest ang tinatawag na loyalty. Hindi lang sa kaibigan, kundi paninindigan. Imagine mo, okay, fine.
kulang sa boto si Mig Zubiri. Hindi na pala kailangan ng boto ni Escudero para siya ay maging Senate President. Bakit hindi ka nagstay sa sinasabi mong kaibigan mo na si Mig Zubiri? Kahit pareho naman Pag pumunta ka doon, panalo na sila. Wala na daw magawa yung boto mo. Pag nagstay ka kay Migs, panalo pa rin sila, di ba? Talo pa rin si Migs. Ngayon, pinakiusapan ka na o mag-majority ka na, huwag ka mag-minority. Ibig sabihin, you know what? Dapat may advisor ka It's not a smart answer. Ganito, bibigyan ka ng example. Magkaibigan tayo, kunyari. Tapos may kaibigan kang isa, okay? Si Maria, okay? Ako, tsaka si Maria, nasa isang tayo. O hindi, kunyari, 3 yung kaibigan mo, tapos ako nag-iisa na lang. Okay? Nasa battle tayo, kunyari, nakapag bang tayo. O 5 tayo, okay, 5 tayo. So ngayon ako naghihingalo. Very close tayo, naghihingalo. Okay? Pero pwede pa ako mabuhay or something. Sabi ng kaibigan mo, 3, iwanan mo na yan si Maharlika, mamamatay na rin naman yan You know what I mean? Sabi mo, kaibigan mo ako, hindi ba kapag mahal mo ang kaibigan mo, kapag nanindigan ka, whether win or lose, sasamahan mo ang kaibigan mo. Iniwan mo si Zubiri. Kumbaga, pinatay na nga siya nung mga majority. Ginurgur na siya. Ginurgur mo pa. Sumama ka sa majority. For what? Vested interest yan. Because kung talagang kaibigan mo si Zubiri, sabi mo nga, hindi na kailangan ni Escudero ang iyong boto para sa Senate presidency. Iniwan mo si Zubiri ng sugatan. Kaya nga di ba masama loob niya? Saan ang loyalty mo? Dahil kinumbinsi ka ni Tolentino, ni Senator Bongo. So wala kang paninindigan. Wala kang boss. And we don't like a senator or a leader like you na walang boss. Nakakahiya ka kay Pangulong Duterte. Unless you redeem yourself. Asan ang balls doon? Hindi ko iiwanan ng kaibigan ko. Sugatan pa yan. Bibigyan ko siya ng honor. Hihilain ko yan. Di ba nanonood kayo sa mga sundalo? Kung kaya mong bitbitin ang katropa mo, para hindi siya matagdad ng kalaban, buo ang kanyang katawan, maialay mo sa kanyang pamilya na buo ang kanyang katawan. Ito, kahit wala na siya buhay, dinala mo as a friend. Kasi kaibigan mo para mapamisahan, para mabigyan ng dignity. Pero iniwan mo si Zubiri. It's the same thing din ang gagawin mo sa taong bayan na now iniwan mo kami. Kasi gusto mo na i-close ang PIDEA leaks. And you know for a fact, huwag na tayo maglokohan. Of course, you're not gonna tell that on public. You know na ang informante ay ang apelyido ay Daza. Daza. Yan. Maghanap kayo, maraming Daza sa Pilipinas. At ayon sa aking source, ito ay pulboronic din. So may singhot din at dumudugo pa nga ang ilong nung mga panahong yaon. O I don't know, hindi nasabi sa akin kung anong pinag-awayan, kung ano yung reason para nagsumbong siya o baka as friend. Siguro, gusto niyang ikaw ay what? Hindi ikaw, si Kuting. Diba? Kasi mga kababayan, ang gusto nilang gawin ay isarado na nga itong PIDEA leaks na ito na hindi natatawag si Kumar. Kasi diba, ano tong committee report na ito? So titignan nila yung ilalagay nila doon sa report na yun, yung findings doon sa hearing na yun, ebidensya, yung minutes of hearing, ano nangyari sa investigation. Paano mo i-close? Paano ka magkakaroon ng closure? Kung yung pinaka-importanting sangkot, di umano, nagugurgur ng tao, magbabribe na si Kumar at si Lisa, pinakawalan nyo. Not only yung bato, pinakawalan mo, Kilay, Jinggoy. O baka gusto nyo ng lalaki, bibigyan ko kayo para magasolinahan kayo. Gusto nyo ba ng boylet? Para ganahan kayo na makapag-hearing? Gusto nyo ng regalo, ilagay ko sa loob ng box? Boylet na Junggoy, gusto nyo? Anyway, mga kababayan. Ay, nako. So, ngayon, ito ay nakakaalarma na wala na nga kayong kakampi, mga kababayan, dahil mismo ang mga senador ninyo ay walang pakialam dahil sasalang na kayo sa gyera. Bang, bang, bang. Ang sinasabi ko sa inyo, nakakalungkot pero kailangan nating lumaban. Okay? Dahil gusto nilang pagtakpan ang gobyernong bangag na magdadala sa inyo sa hukay. Yan ang katotohanan. Imagine mo, iniwanan mo ang sinasabi mong kaibigan mo si Zubiri. Kung ako si Zubiri, hindi na kita papansinin magpakailanman. Kasi wala kang kwentang kaibigan. Pinabayaan mo akong gurgurin ng 14. Okay lang, magurgur sana ako, pero ipinaglaban mo ko. Hanggang sa huli. Kasi kung ako kaibigan mo, hindi ka tayo iwan. Hanggat nawalan ka ng hininga, kung kaya katang hilain para maiuwi kita sa pamilya mo, iuuwi kita. Pero ikaw, my God, hindi dahilan na hindi naman kailangan ng boto mo. Ang tinitignan natin doon,
ang paninindigan mo, ang pakikipaglaban mo sa ngalan ng prinsipyo at katotohanan. Kinausap ka nila, kinumbinsi ka nila, wala kang balls. O di mo iniisip yung dignity mo. Di ba? Wala kang dignidad. Iniwanan mo si Zubiri. Ay, ako, meron akong, what you call it? Hindi porkat sinasabi ko to ay kakampi ko si Zubiri. No. Marami din yung kadetsiyan si Zubiri. Ang ibig ko lang sabihin, doon sa moment na yon ay iniwan mo. Sabi mo, talo. Ano sabi mo? Oh, wag, ayun, kinausap ka. Sino nagkausap sa'yo? Oh, kinausap ka ni, yun nga, ng mga nila Tolentino, na wag kang pumunta sa minority. Tapos iniwan mo to si Bongo ang kumausap sa'yo, tsaka si Tolentino nga. Oh, basta sabi, wag nang iwanan mo si Chis Escudero. Ay, yeah, si Migs. Iwanan mo ng bonggang-bongga, tapos nakinig ka naman. It's not about gentleman's agreement. It's about prinsipyo. Okay? It's about prinsipyo. Ibig sabihin, wala kang kwentang kaibigan. Nakakatakot ka maging kaibigan. Kasi pag nasa laban tayo, nakakatakot yan para kay Pangulong Duterte. Baka iwanan nyo si Pangulong Duterte. At lumipat kayo sa Marcos. Pero sabi mo nga dun sa interview mo, na para kayong, parang guerrilla warfare ang dagawin nyo ni Senator Bongo. Kumbaga, wala kayong, you're hoping na ma-absorb kayo ng BBM bangag. My God, kung ako nasa pwesto nyo, Senator Bongo, kayong dalawa ni Senator Bato, na si Pangulong Duterte ang reason kung bakit nandiyan kayo, ang pangalan Duterte kung bakit nandiyan kayo, hanggang sa huling hibla ng hininga ko, hindi ko iiwanan ang taong nakatulong sa akin kung saan inilagay ako sa pedestal. Ba't ako yun? Kayo. Umaasa kayo? Napupunta kayo sa mga Marcos bangag? Pare-pareho kayo. Ngayon, magtatandem na nga daw, sabi ni Taksil Trillanes, magtatandem ang pink at saka pula. Pare-pareho kayo, maiiwan kaming para sa Pilipino. Wala kayong kwentang kaibigan, kayong dalawa, kung papanig kayo sa mga bangag. Tignan nyo ang ginagawa sa inyong boss, sa taong nagbigay sa inyo ng pangalan, nagbigay sa inyo ng chance. You guys are nobody. Iiwanan nyo si Pangulong Duterte at lilipat kayo sa mga bangag. I'm just saying na lumipat na kayo, pero mag-isip kayo. Hindi kayo mananalo, believe me. Ang tao ay gising. Ang taong sumusuporta sa tama ay kahit kayo ay Duterte supporter, kaya kayong i-shoot sa inodoro. At hindi pwedeng sasabihin, ay Marlica, hindi ka naman Duterte. Well, mga palangga, I am for the people. But I am supporting Duterte ever since mga yawa mo. Baka hindi nyo alam. Ang kauna-unahang nag-promote kay Pangulong Duterte dito sa California noong 2016, kami, mga original Davao Group. Ako. Pero ako'y nag-criticize pa rin sa Pangulong Duterte. Hindi kay Pangulong Duterte, sa mga gabinete niya. Pinagtatanggal nga ni Pangulong Duterte, katulad ni Wanda Tulfo, na nasangkot din. Di ba? Sa mga anomalya. O tinanggal yan ni Pangulong Duterte. Sino pa mga pinanggal ni Duterte? Hindi ibig sabihin na sumusuporta kay Duterte ay sarado ang utak mo. At wag yung aariin niyang si Pangulong Duterte. Balita ko may nag-away-away daw ngayon. Ito mga hudas na ito. Pinag-aawayan niyo si Pangulong Duterte, pinagtatawanan lang kayo. Ayaw ni Duterte ganyan, na mag-kiss-ass kayo sa kanya para lang for your vested interest. Smart cookie yan. Alam niya. Kaya isiksik nyo man yung mga joto nyo, mga kipailabong nyo. Alam ni Duterte, hindi niya kailangan ng ganyang supporter na sarado. Ang kailangan ni Duterte ay totoong para sa Pilipino, hindi para sa kanyang sarili. Dahil kung si Duterte ay gustong, you know what? Okay? Kung si Pangulong Duterte ay gusto magnakaw niyan, bakit nandyan pa rin siya nakatira sa kanyang bahay na simple? I'll tell you something. Ang mga pamangkin ni Pangulong Duterte nandito sa Los Angeles. Yung kapatid niya, may mga anak dito. Nagtatrabaho dito, iba nurses, iba-ibang field. Bibigyan ko kayo ng tanong. Kung ba si Duterte ay katulad ni Bangag, na lahat ng mga kamag-anak niya ay pinauwi, katulad ni Pinky Romualdez, na meron daw siyang, nakausap ko yan, nandyan sa DSWD, na meron daw siyang home care dito sa, I think sa San Francisco, umuwi sa dyan sa Pilipinas. If you compare ang sweldo niyan dito sa Amerika, magkano ang sweldo niyan? Salary grade what? 27? Oh, let's say $200, ay 200,000 pesos. That's only $4,000. Kung may home care ka, you can earn as much as 10,000, 20,000, 30,000, depende. Umuwi dyan. Para what? Para mangawat, para magnakaw. Yung mga kino-compare ko, yung mga pamangkin ni Pangulong Duterte na dugo at laman niya dahil anak ng kapatid niya na nandito sa Amerika. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento,
patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!